para master mo yung isang bagay is repetition. Naniniwala ka ba doon? Okay lang ba lagay mo dyan sa chat, repetition? Yay. Okay. Kailangan mo siyang paulit-ulit gawin. Kailangan mo siyang paulit-ulit pakinggan. Okay. So, tonight, mga mentors, di natin papatagalin. Pero before that, no, sino po dito yung first time pa lang akong marinig po magsalita? Okay lang po ba? Lagay mo dyan sa baba. 1, si first time. Okay, lagay mo dyan. Number 1. Okay. So, first time. So, sige po, pakilala lang po ako ng mabilis lang para at least may idea kayo mga mentors. Sino ba itong pinapakinggan ko? Okay, so, ayan, allow me to share my screen. Okay. So, kita ba? Kita po yung screen natin. Okay, so mga mentors, para po sa mga first time ako na napakinggan, ako po si Mentor Joshua Miguel Bustos. No? Dati po akong seaman. So, kung meron kayong mga kakilalang seaman, pwede nyo itong picturean. No? Pakita nyo po sa kanila. Kasi napakalaking bagay, alam nyo mga mentors sa sales, ang pinaka binebenta po kasi natin dito sa sales is assurance. And kapag nagbibigay tayo ng testimony sa kanila, somehow binibigyan natin sila ng assurance. Mas madami kang testimony binibigay sa kanila, mas tumataas po yung assurance nila na alam mo yun, totoo yung sinasabi mo. So picturean mo yan, pakita mo sa kanila. Dati mga mentors, isa lang po yung goal ko. Ang goal ko lang dati is gusto ko lang makapag-retire sa pagbabarko. Kasi po, lahat po ng klase ng hirap, alam niyo mga mentors, nasa pagbabarko. Kasi hindi po, 'di ba, alam naman natin pagka lumilindol sa Pilipinas, 'di ba, ang sobrang kinakabahan na tayo, baka mamaya end of the world na, 'di ba? Mga ganyan iniisip natin. Doon po sa barko, yung working place namin parang halos araw-araw po lumilindol. Kasi po, yun yung alon. And napakahirap kasi imaginein mo na lang, no? Hilong-hilo ka, tapos kailangan magtrabaho. And normal po sa amin yun kasi nga, yun nga yung epekto ng lindol. Mainit, maingay sa makina. Kaya po marami pong mga seaman yung medyo mahina yung pandinig. Normal po yun kasi po dahil maingay dun sa pinagtatrabahuhan namin. And alam niyo po ba mga mentors, dahil po dito sa I Am Worldwide, no? 5 years na po tayong retired. Dati hindi ko alam na hindi ko alam na hindi ako marunong mag-business. Para po sa mga marurunong na sa inyo mag-business before ka pumasok sa I Am Worldwide, sobrang swerte mo, no? Sobrang blessed mo. Kasi nag-start ka na may alam ka na. Ako talaga mga mentors, wala po akong alam pagdating sa pagbe-business. The reason why kung bakit po ako nag-seaman, kasi po doon po sa pinasukan ko na school, libre kasi yung edukasyon doon. Libre. Pero ikaw, na marunong ka na mag-business, 'di ba? Advantage mo 'yan, edge mo 'yan. So i-maximize mo 'yan. Ako po talaga kasi wala talaga. Hindi ko talaga alam kung paano magnegosyo noon. Kumbaga, galing kasi ako sa buhay na mahirap talaga. Galing ako sa buhay na, alam mo yun, sana may ganyan akong mga gamit. Sana nakakapagsuot ako ng ganyang damit. Sana nakakatry kong kumain sa ganyang restaurant. Kasi dati, ang alam ko mga mentors, tatlo lang. Tatlo lang po yung alam ko. Alam ko lang, McDo, Jollibee, tsaka Chowking, no? Yan lang po yung alam ko kasi po hindi ko nakikita yung iba, wala kasi hindi naman abot ng mindset ko eh. Hindi ko alam yun, pero alam mo yun, unti-unti ganun pala. Kaya pala yun lang yung alam natin kasi yun lang yung abot ng natin ng mental capacity natin or mental wallet natin. Pero kapag ka nagkakaroon ka na, unti-unti nalalaman mo na iba yung Maxes, 'di ba? Tapos nagkakaroon ka na rin yung mga Vikings, nalalaman mo na rin. Kasi bakit? Abot na siya eh. Pero ako dati mga mentors, galing ako dun sa ganung buhay. And alam niyo po ba, ako mga mentors, no, Christian ako by faith. Naniniwala ako that everything happens for a reason. Everything happens for good. Pero may mga bagay from the past na pag iniisip ko, palikan. Sino po dito yung ganon? Can you type I am? Kung ganon ka, kung may mga bagay from the past na parang pag iniisip mo, parang masasabi ka sa sarili mo, may mapapasabi ka sa sarili mo na thank you Lord kasi napagdaanan ko. Or may mga bagay ka from the past na parang ang hirap kong balikan. Parang ayaw mo nang isipin. Okay, so yun, dun galing po si Mentor Josh. Okay, and dati,
Isa po ako sa mga tagapanood lang din sa Zoom, isa lang din ako sa mentor na pagka naa-attend sa ganito, ano ba naman 'yan, ang tagal. Sino po yung gano'n dito, yung natatagalan? No, isa po ako sa gano'n dahil dati kasi ang mindset ko parang, ano ba naman 'to, kailangan kong kumita, 'di ba? Anong ginagawa ko dito? Gano'n yung mindset ko dati, talagang negative. Kasi po bakit kayo nga open kayo sa ano, sa learnings, pero ako po kasi mga mentors dahil nga alam mo 'yon, kabataan pa, 'di ba? Kailangan kong kumita, gano'n yung mindset ko. Pero I hold on that vision. Okay, para po sa mga ano, sa mga kabataan dito, kailangan mong yakapin yung ano, yung vision na 'yon na binigay sa atin ni IAM. Alam niyo mga mentors, dahil po sa pag-attend ko ng training and dahil po sa pakikinig ko ng mga trainings kahit minsan parang feeling ko walang nangyayari. Alam niyo mga mentors, may nangyari. May nangyari po. Ito po yung nangyari. Sabi ko nga sa inyo, wala akong koneksyon, wala akong alam sa business. Pero dahil po sa mga trainings, mga mentors, ayan po, kita niyo ba yung screen? Kita ba? So dahil po sa pag-attend ng training, unti-unti, little by little, in-apply po yung mga natutunan, napakadami po nangyari. Dito ko lang po na-experience mga mentors na makapunta ako sa bansa na dati pinapangarap ko lang. 'Di ba, may mga bagay po na gusto kong mabili na dito nabili dahil po sa IAM. Alam mo 'yon, dati gusto ko magkaroon ng sariling laptop kahit second hand. Pero dito posible pala. Yung dati pinapangarap ko lang na sasakyan, nakita ko lang po sa internet. Pero ngayon, dati po gusto ko lang second hand talaga. Pero ngayon, dahil po sa IAM Worldwide, naging posible po. Ito po, nag-drive na tayo ng supercar. So bakit ko pinapakita 'to mga mentors? Kasi mga mentors, ito yung mga bagay. Ito, kinig po kayo, no? Ito yung mga bagay na hindi ko lang din dati nakita. Kumbaga, ito yung mga bagay na hindi ko lang din na-imagine yung sarili kong magkakatotoo. Okay? Nangarap ako, yes. Pero hindi ko nakita agad sa sarili ko, pero pinanghawakan ko yung pangarap ko. And because of that, mga mentors, kahit mahirap, alam mo yon, kailangan mo kasing dumating sa point na kailangan ano, tanggalin mo lahat. Ako kasi mga mentors, para lang po alam nyo, no, tinanggal ko po talaga yung pagbabarko ko. Hindi na ako nagbarko. Nung nalaman ko, na-realize ko yung I am worldwide, dumating po sa point mga mentors, sabi ko, ayoko na magbarko kasi ayoko na lumayo. So, parang in short, nag-burn the bridge po ako. Alam niyo po yung word na burn the bridge? Kumbaga, tinanggal mo yung option mo. And alam mo, mga mentors, kapag tinanggal mo yung option mo, dun ka ngayon makakaisip ng mga anong strategy yung pwede mong gawin. Dun ka ngayon gagaling. Dun lalabas ngayon yung potential mo. And minsan kasi kapag meron kang plan B, may plan C ka, may plan D ka, kapag nahirapan ka sa IAM, napakadali pong mag-quit. Napakadaling, alam mo yon, i-give up yung pangarap mo. Pero tatanungin kita, ikaw ba, gaano katagal ka na ba dyan sa work mo ngayon? Gaano katagal ka na ba sa ginagawa mo ngayon? Pero ang tanong, nakuha mo na ba yung pangarap mo? 'Di ba? So yun po siya. Kaya alam niyo mga mentors, nung sineryoso ko po talaga si IAM, eto po, nabago talaga yung pangarap natin. Nabago yung buhay natin. And right now, mga mentors, tayo po yung owner ng IBC Bataan. Kung may leader ka sa Bataan na gusto mong i-build, no? So pwede mong i-connect po sa amin. Okay, tapos ngayon, ayun po, yun yung kwento ni Mentor Josh. And alam niyo mga mentor, sabi ko nga po, no, lagi kong pinapakita to kasi kung ano yung nangyari sa amin, sobrang hindi malayo talaga na mangyari sa'yo. Kasi nga, ano ba yung difference natin? Na halos parehas lang naman tayo ako nga, sabi ko nga, wala akong alam sa business. 'Di ba? So, yun po siya. Okay, ngayon, dahil ano po, ang topic ko po ngayon, mga mentors, is all about organic marketing. Okay, sino po sa inyo mga mentors dito yung nakapag-run na ng ads or nag-a-ads ka ngayon? Kailan ba? Type mo dyan sa baba, ads. Yan. Sige po ha. Sige, type mo dyan sa baba yung word na ads. Okay. Kasi po, ang topic natin ngayon mga mentors is organic marketing, okay? So, sino naman dito yung hindi pa nakakapag-try para at least alam ko na marami akong kausap, no? Lagay mo dyan, hindi pa po. Okay, so lagay mo dyan, hindi pa po.
Ayan, kita ba yung screen? Check ko lang ha. Okay. Okay, so mga mentors, ang topic po natin for tonight is organic marketing. I know mga mentors, some of you dito nakapag-try na mag-run ng ads. Okay, nakapag-try na kayo siguro na ano na mag-run ng ads, and kung may budget ka, mag-run ng ads mas maganda. Okay, pero kung wala ka pa naman budget, mag-run ng ads, huwag kang panghinaan ng loob kasi marami pong way para makabenta po tayo ng product natin kahit wala tayong ads. And maraming way kung paano ka lalakas. And minsan, yung iba, hindi po nila na-maximize. Okay? And alam niyo po ba, mga mentors, na hindi mo agad kailangan gumastos sa Facebook ads. Okay? Para makabenta ka, magkaroon ka ng resulta online. Totoo po yun. Posible guys na yung iba sa inyo nakakapag-run na, pero possible din mga mentors na makabenta tayo na madami through free marketing strategies. So yun po yung mga ituturo ko sa inyo ngayon. And yun po, ang tawag po doon mga mentors sa free marketing strategies ay organic marketing. Pakitype nga natin dyan sa chat, no? Organic marketing para tumatak. Okay, so sa training po na to mga mentors, i-share ko po sa inyo kung paano ka magkakaroon ng mga valuable content, paano ka mag-build ng trust, paano ka makakapag-attract ng customers kahit walang bayad po sa ads. Okay, so make sure mga mentors na mag-focus and yung iba, yung mga kung may ginagawa ka, no, mas maganda focus ka muna, have an open mind, mag-take down ka ng notes para po after ng training natin is ma-apply mo agad. Okay, so game tayo mga mentors. So organic marketing. Ano po ba yung organic marketing? Ang organic marketing mga mentors, ito po yung tinatawag na free marketing. Ibig sabihin, hindi mo kailangan gumastos. Kahit piso, wala kang ibabayad. Libre po yan. Magpo-post ka ng content, it's organic marketing. Okay? Magpo-post ka sa buy and sell groups, it's organic marketing. Magme-message ka sa customer mo, cold calling, it's organic marketing. Ibig sabihin, libre po. Okay? And ano po ba yung pinaka-goal ng organic marketing? Ang goal po ng organic marketing mga mentors, kaya po siya na-discover mga mentors is para makakuha tayo ng kliyente, ng customers kahit na hindi tayo agad nagbabayad po sa ads. Clear po tayo doon mga mentors. Okay? Ngayon, ano ba yung natin? Ano yung pinaka-goal para maging effective po ang ating marketing through organic? Ang pinaka-goal natin, mga mentors, is to build trust and long-term relationships sa mga customers po natin. Okay? Trust and long-term relationship. And kapag nakapag-build tayo ng trust, mga mentors, madali lang po talaga makabenta. Especially po sa online. By the way, pinag-usapan po natin ngayon mga mentors is more on online. Okay? Kung magaling ka magbenta sa offline, that's good. Pero ngayon, itong pinag-usapan natin is more on online. Okay? So ngayon, instead of paying Facebook ads mga mentors, let's say gusto mo munang i-maximize yung mga kakilala po ninyo. No, without paying Facebook ads. Okay? Pwede natin siyang i-maximize. Magpo-post ka sa Facebook, sa story, sa TikTok, kung may TikTok ka, no, other social media platform. Pwede kang mag-post para mapansin or para ma-notice ka ng mga friends mo or mga followers mo. Ma-notice nila yung product na ino-offer ho ninyo. Okay? So ngayon, ang goal natin dito guys is hindi lang tayo basta magbenta. Ulitin ko lang ang goal po natin, hindi lang tayo basta magbebenta. Ang goal natin, ulitin ko lang, is to build trust and relationship. Inuulit-ulit ko siya kasi kailangan yan later sa next na next na slides. Okay? Kasi kapag nagtiwala na po sa atin, nagtiwala na po sa inyo, yung customer po ninyo, napakabilis po ng sales. Susunod na siya. Okay? Ganun po siya. Susunod na siya kasi nga nagtiwala na siya sa inyo. Yung iba kasi, inuuna po nila yung benta bago yung pagbibuild ng relationship or tiwala. Hindi dapat ganun. Ulitin ko lang dapat inuuna mo ang trust and relationship. Okay? Ang mga tao, mga mentors, willing po silang bumili and eventually, willing po silang maging distributor kapag nakita nila sa small trust.
Kunwari, nagtiwala sila sa iyo, isang box ng barley. Ngayon, nakita nila epekto sa kanila, willing po yan maging distributor. Okay? So, ganun po siya. Ngayon, okay. So, dito po, mga mentors, pag-usapan naman po natin yung 5 pillars of organic marketing. Okay? Ang 5 pillars ng organic marketing, mga mentors, ito po, hindi lang to about about spamming links. Yung kunwari nagsasend ka ng maraming link o kaya man nagpo-post ka ng maraming content. Hindi po yan ganun. Kasi po yung iba, pag sinabi kasing organic marketing, iniisip nila na kailangan marami akong mag-post. So hindi lang po siya basta post lang ng post ka lang ng post, no? Ang organic marketing, mga mentors, is providing value. Ibig sabihin, kapag nagpo-post ka, dapat you make sure na you provide value. You provide, alam mo yun, authentic content. Yung hindi ka lang basta copy-paste. Yes, okay lang kasi tinuturo sa atin tinuturo sa atin na mag-copy-paste, wala pong problema doon. Pero ang sinasabi ko lang, kailangan kahit na nagka-copy-paste ka, kailangan po, meron ka rin pong mga authentic content na galing talaga sa'yo. Okay? Kumbaga, authentic content kasi, yun kasi yung nagbi-build kasi ng connections naturally. Okay? That will lead your customer sa, magtiwala sa'yo. Okay? So, ito pong 5 na 5 pillars, ito yung pag-usapan natin. And ito po kasi yung foundation na kailangan po natin as marketer para mas maging effective po yung pagbebenta natin sa online. Okay? Ayan. So, pag-usapan muna natin, let's start po na po sa first pillar. Pwede nyo pong screenshot, send nyo sa GC natin para at least makita nila, no? So, first pillar, mga mentors, ito po yung tinatawag na product knowledge. Product knowledge and value positioning. So, as marketer, mga mentors, as distributor, you must first understand kung ano yung binebenta yung product. Okay? Kasi nung ako po nagsisimula, to be honest, nung nakuha ko po yung product ko, hindi ko siya inaral agad. Binenta ko po siya agad. And guess what? Wala pong namili. Kasi po, kapag nagbebenta ka lang, pero hindi mo naman alam kung ano talaga yung binebenta mo deeply, mahirap po siyang ibenta. Okay? Hindi lang po, kailangan, mga mentors, hindi lang yung, alam mo yun, yung features lang, yung pangalan lang ng product mo, yung itsura lang, yung packaging, yung lasa lang. Hindi lang yun yung sinasabi kong alam mo dapat. No, dapat po, alam nyo rin po yung advantage nila ng product natin. Alam nyo po yung benefits. Alam nyo po yung features. Okay? Ulitin ko lang advantage, benefit, and features. So, bakit kailangan po na magkaroon tayo ng product knowledge, mga mentors? Number 1 kasi, number 1, it builds confidence. Kapag nagbebenta tayo, nagpo-promote tayo ng product. It builds confidence na ngayon, alam mo sa sarili mo, kapag kasi may confidence tayo, dun na ngayon, mas nagiging convicted tayo magbenta. Iba kasi, mga mentors, yung may gigil. Iba kasi yung, alam mo yun, yung parang mararamdaman mo kasi sa isang tao kapag nagbebenta lang siya, o mararamdaman mo sa tao kapag gusto kanyang tulungan. And para lumabas yun, kailangan convicted ka. And para maging convicted ka, mga mentors, kailangan may confidence ka. Okay? Confident ka dapat. So, number 2 naman. Number 2, tinutulungan po tayo as marketer or as seller to communicate better about sa benefit ng product. Kasi kapag hindi mo kasi alam yung product talaga natin, alam mo, mga mentors, pwede kang makabenta, yes. Pwede kang makabenta, pero hindi mo mamamaximize yung pagbebenta mo. Kasi kapag alam mo siya deeply, natural lang sa'yo yung pagbebenta. Mas magiging effective yung, alam mo yung masosolusyonan mo yung pain points nila, yung, kumbaga, alam mo kung paano sosolusyonan yung mga problema nila through your product dahil alam mo nga kung paano siya i-position. Okay? Meaning po nun, mga mentors, yung product po natin can answer kasi yung problem ng mga customers, mga nakakausap natin. Okay? Ngayon, ang question na lang dyan, kaya mo bang solusyonan through our product yung mga problem nila? Paano natin gagawin yun? Kailangan alam mo kung paano siya makakasolve ng problem ng tao. Okay, so that's the first one, mga mentors, product knowledge and value positioning. Okay? Next po natin. Ito na po. Meron po tinatawag, mga mentors, na 3 key elements. Ito po yung FAB.
Ito po yung features, advantages, and benefits. So, hindi nyo kailangan guys alamin yung ingredients. Hindi nyo kailangan alamin yung medical terms. No? Kumbaga, yes, siguro yung iba sa inyo alam yun, and that's good. Pero, kung meron mas dapat kayong alam mga mentors, ito po yung features, advantages, and benefits po ng product natin. Okay? Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung tinatawag na features? Yung features, mga mentors, ito po yung tinatawag na distinctive attributes. Okay? Or aspects ng product natin. Okay? So, yan po yun, yung distinctive attribute. Na ibig sabihin po niyan, mga mentors, ito po yung katangian. Ulitin ko lang ha. Ito yung natatanging katangian or unique part ng product natin that sets apart yung barley natin sa iba from others in the market. Ulitin ko lang, ito yung natatanging katangian ng product natin that sets apart kung ano yung kagandaan ng barley natin from others from the market. Okay? So, for example, barley na lang natin. Okay, ano po ba yung distinctive attribute ng barley po natin? Ano po ba yung unique sa kanya? Sa madaling salita mga mentors, ano yung feature na hindi basta magagaya po ng iba? Hindi basta-basta makikita sa ibang barley. Can you type yung sagot? Okay? Sige, organic. Pero po sa iba may mga organic. Pwede naman pero hindi pa siya yung natatanging katangian. Okay? Ano pa? Maliban po sa pagiging pure organic. Gluten-free pwede. Halal approved pwede. Made from Australia pwede. NASA certified, 'di ba? So yan po yung tinatawag natin mga mentors na features or yung natatanging katangian, distinctive attribute. Next natin mga mentors, yung advantages. Sa advantages mga mentors, ito naman advantages refers kung ano po yung mga bagay na nagpapa-unique dun po sa product po natin kumpara sa ibang mga barley. Kanina po, natatanging katangian. Ito naman, ano naman yung nagpapa-unique sa kanya? Sa madaling salita, mga mentors, ito yung reason. Ito yung reason kung bakit ikaw yung pipiliin compared sa ibang product na meron sa market. Okay, nakuha natin mga mentors. Ano po ba yung nagpapa-unique sa product natin? Sa product po natin, mga mentors, may community. Okay? Sa product po natin, mga mentors, bata pa lang, young barley grass pa lang, pero hina-harvest na. Hindi na po yan alam mo yun, yung mga matatandang barley. Hindi na ganun. Okay, meron po silang sinusunod na size para i-harvest po yung product natin. Nagigets po yung mga mentors, advantages. And next po natin yung benefits. And benefits, mga mentors, are ito po yung something that something that produces good or helpful results or effects or that promotes well-being. Ibig sabihin po nito, ito po yung positive effect kapag ginamit po yung product natin. So ang tanong, ano ba yung positive effect kapag ginamit yung product natin? Can you type sa chat? Okay? Ano ba yung positive effect ng product natin? So in short, ito yung guys, ito yung tunay na pakinabang ng product natin sa health ng mga tao na makukuha or mararamdaman po nila once na ginamit po nila or tinake nila. O pwede rin, ano yung magiging experience nila ng customer po natin kapag binili nila yung product natin. Okay, so ano yun? Ano yung mga ma-experience nila? Gaganda yung tulog nila. Okay, gaganda po yung pag-poop nila, ganda yung bowel movement nila. 'Di ba? Sasarap po yung pakiramdam nila, 'di ba? May mga ganyan. Bababa po yung sugar nila. Yan po yung benefits. And eto pong tatlo na to, mga mentors, kailangan alam po natin to per product. Sa barley, sa acai berry, sa macchiato. Kailangan alam natin para at least kapag binigay natin siya as solution, okay, alam po natin siyang gamitin. Nagigets natin, mga mentors? Okay? So next natin, pag-usapan naman natin yung second pillar. So pillar number 2, para lumakas yung pagbebenta natin, mga mentors, is you have to identify and attract the right audience.
as marketer, mga mentors, as distributor, kailangan po ang focus po natin, mga mentors, is quality prospect instead po na instead po na kung sino-sino kinakausap mo. Yes, nagigets natin, mga mentors, na kailangan kausapin natin as much as possible. Meron tayong mga tinatawag na 3-feet rule. Pero at the same time, kailangan po inaano natin sila, kino-qualify natin. Okay? Para at least alam natin kung ano yung i-offer natin. Dapat ba i-offer sa kanya opportunity? Or dapat i-offer sa kanya yung products? Kasi magkaiba yun eh. Okay? Kapag ang yung mga natin, kabataan, kapag yung kabataan, pinakitaan mo yan ng ito product, magaganda yung pakiramdam mo. Hindi po yan agad, hindi po yan maniniwala, makikinig sa'yo. Okay? Pero kapag ang kabataan, pinakita mo sa kanya opportunity, yung free car, yung mga incentive dito, bago yung product, baka ma-convert mo siya. Kasi po ako, totoo lang, mga mentors, hindi ko naman agad nakita yung product nung una. Nakita ko na lang siya, mga mentors, after kong makita yung opportunity na yung nung pinakita sa akin ng si IAM. Nagets po nyo? Nauna kong maintindihan yung opportunity before po yung product. Okay? So, yun po siya. Bakit natin kailangan i-qualify kung sino yung prospect natin? Number 1, mga mentor, it will save you time. Maiwasan po niyo yung hard selling sa maling tao. Okay? Number 2, mga mentor, it will build you stronger trust-based po na presentation. Okay? Kailangan kasi, yung presentation natin is, ano po yan? Kumbaga, parang naka-tailor po yan sa kung sino yung kausap natin. Okay? Sino pong learning, mga mentors? Okay, next natin. Pillar number 3. Ito naman po yung content creation and storytelling, mga mentors. Okay, type mo nga dyan, sa mga nagko-content, meron na ba ditong mga nagsimula pong mag-content, type content? Okay, so, eto, mga mentors, tatapatin ko na kayo, mga mentors. Para makabenta ka online, kailangan po, nagpo-post ka online. Okay? Sa mga hindi nagpo-post dito, mga mentors, sayang po. Sayang yung mabebenta mo, sayang yung pwedeng mamili sa'yo kasi nga, hindi nila nakikita yung product mo. And selling online, mga mentors, it's about creating content, creating posts. Okay, hindi lang basta post, mga mentors. Posts that educate, posts that inspire, posts that persuade. Okay? Ano po yun? Posts that educate, posts that inspire, okay? And posts that persuade. Kasi kapag ganun yung ginagawa nating content, mga mentors, hindi siya magiging hard selling. Okay? Nowadays, mga mentors, ang selling po kasi, kapag nagbebenta tayo online, matatalino na kasi yung mga tao. Alam na nila, mga mentors, kapag nag-hard selling ka, and alam nila kapag nagpo-provide ka ng value. And ang goal natin, mga mentors, is kailangan mag-provide ka ng value muna, mag-build ka muna ng trust, and believe me, yung selling, susunod na lang siya. Kapag nakapag-provide ka ng tiwala sa tao. Okay? And effective siya, mga mentors, kasi effective siya, mga mentors, kasi marami po kasing tao yung pwedeng makarelate dun sa content mo. Yun po siya. Di ba nakikita natin minsan, yung mga content natin, maraming nag-share. Kaya po nila share yun kasi nakaka-relate sila. Okay? Especially, mga mentors, kung meron ka pong kwento na testimonial na sa sarili mo talaga, mas maganda, sabihin mo yan online. Kung meron kang mga testimony sa downlines mo, sa leaders mo, ikwento mo yan online. Kasi yan yung mga bagay na makaka-relate yung tao. Yan po yung natural na kwento, na content. Okay, marami kasi, lalo na sa amin, napagsabihan ko po yung sa team ko, mga mentors, ang dami palang mga testimony sa product. Pero hindi sinishare kasi po nahihiyang mag-content. Alam niyo ba, mga mentors, kung meron kang kwento sa online tapos ayaw mo i-share, ibigay mo na lang sa amin yung kwento mo. Bigay mo na lang sa amin kasi sayang yan. Madami pong pwedeng ma-inspire dyan. Maraming pwedeng, alam mo yon, magtiwala sa product natin dahil sa kwento mo, sinasayang mo. Kaya kailangan mo siyang i-voice out sa online, i-post mo yan, kasi baka mamaya meron kang matouch na tao, makarelate sa'yo, tapos same say ng case mo, magulat ka, mapapayin mo pa sila, maging distributor sila dahil sa kwento mo. Okay?
Hindi lang basta mga mentors, hindi lang basta nagtitimpla. Ako natutuwa po ako sa mga nagko-content na diyan. Natutuwa po ako mga mentors na nagsasalita ka na. Mga mentors, you have the voice. May boses ka para, alam mo yun, makarelate yung tao sa'yo, magtiwala yung tao. Ilabas mo yung boses mo, huwag kang mahiya. Hindi na kasi ngayon bago yung hindi na kasi ngayon bago yung nagko-content. Unlike dati, pagka nag-content ka, alam mo yun, baka iniisip mo, pag-usapan ka ng mga klase mo nung high school, hindi na ganun uso na ngayon yun. And kapag hindi ka nagko-content, pero negosyante ka, yun po yung nakakapagtaka. Okay, so, yun nga po, no? Don't sell directly, mga mentor. Share your story. Share your experience. Okay? Share what you experience dun po sa product natin. Napaka-powerful po niyan. Okay? So, next natin, pillar number 4. Pillar number 4 naman is mastering the sales conversion. Okay, ano po ibig sabihin nito? Most distributors, most sellers, mga mentors, alam niyo po ba, ang conversion kasi talaga, nag-ano po yan, nangyayari po yan sa private chat, sa Messenger. Okay? Wala po kayong makikita halos na nakabenta na nag-post lang. Kunwari, nag-post ka ng content, tapos dahil sa post mo, namili sila. Walang ganun. Hindi siya masyadong nangyayari. Very often siya. Okay? So ngayon, ang conversion po na mamimili na sila sa'yo, nangyayari po yan sa private chat, Messenger, o kaya man sa TikTok mo, o kaya man kung may page siya, ganun po siya. Kaya ngayon, guys, as marketer, dapat po alam nyo kung paano sila i-guide kapag kausap mo na sila sa private chat, sa personal message. Okay? So, alam nyo kung paano sila i-guide, alam nyo kung paano sagutin kapag interesado na sila. Kailangan alam nyo po kapag may mga objection sila, alam nyo kung paano yan i-reverse, paano yan babasagin yung mga objection nila. And kapag na-master nyo to mga mentors, yung conversation through personal message, alam nyo, tataas po yung benta nyo talaga. Tataas yung benta nyo mga mentors. Kasi, effective kasi to, lalo na kung meron po kayong sinusunod na structure tsaka po conversation flow. And mamaya papakita ko sa inyo ng sample mga mentors na conversation flow. Okay? So, ito po. Meron ako introduce sa inyo mga mentors na framework na pwedeng nyong gamitin. Ito po yung ginagamit po namin sa team. Okay, ito po yung tinatawag po namin dito is QCP method. Okay, pakitype nga po dyan sa ating comment section, QCP. Okay, QCP method. First is yung Q. Ito po yung ibig sabihin nito, question. Ibig sabihin you ask questions and inaalam mo yung problema po nila. Alamin mo yung pain points nila, ano ba yung problema nila, na pwede mong bigyan ng solusyon. Kasi hindi ka pwedeng makabenta nang hindi mo alam yung susolusyonan ng barley mo. Hindi po. Kailangan alam mo muna yung problema nila and then, saka mo ngayon ipapasok si barley para as solusyon nila. So, hindi lang barley, sinasample ko lang guys yung barley pero kunwari, Garcinia o kaya man Choco Barley para sa bata. Okay? So, sa training na to mga mentors, sinasample ko lang lagi si barley. Okay? So, next naman natin is connect. Ang connect, mga mentors, ibig sabihin po nito, you share a short story or testimonial. Nagkukwento ka muna. And then lastly po, yung P is yung present. This is the time mga mentors na mag-offer ka na po ng product mo as the solution. And once na nagamit nyo to guys, after po ng QCP method, don't forget na tapusin mo siya with clear call to action. So, paano siya gamitin? Ganito po. Ayan, sige, later yon babalikan ko yung QCP mga mentors. Okay. Pag-usapan muna natin yung yung pillar number 5. So, pillar number 5 is consistency, tracking, and continuous improvement. Okay? So, the best way mga mentors para gumaling talaga tayo sa pagbebenta, organic, is hindi lang basta nagpo-post ka lang, hindi lang basta nagbebenta ka lang. Kailangan po, tinatrack mo, tinetest mo rin, and ini-improve mo rin daily kung yung ano yung activity mo. Sige po, honest question mga mentor. Sino po sa inyo yung meron pong tinatawag na daily method of operation? Yung honest honest. Okay. Can you type 1 kung meron kang DMO or daily method of operation? Sige, sino po dito yung may ganyan?
Ayan. Okay, ibig sabihin yan, kailangan sa isang araw makapag-post ako ng 2 content. Kailangan sa isang araw meron akong makausap na isang tao. Kailangan sa isang araw meron akong ma-follow up. Kailangan may makausap akong leader ko. Yung ganon. Kailangan may ganon tayo mga mentors. Yan, no? Galing ng iba meron. Okay? Kasi mahirap po makapag-build ng team kung ikaw yung come what may. Ibig sabihin ng come what may, kung ano lang yung dumating sa buhay mo, sa sitwasyon mo, sa araw mo, yun lang yung gagawin mo. Napakahirap po niyan. Kailangan po tinatrack natin. Ibig sabihin, kung nag-post ka ngayon, tapos kinabukasan hindi ka na nag-post, and then the third day hindi ka pa rin nag-post. Tapos next post mo after 10 days pa, ibig sabihin wala kang consistency nun, wala kang schedule nun. Okay, and the purpose of this fifth pillar mga mentors is to build discipline, build predictable result. Okay? And kapag kasi nakapag-build tayo mga mentors ng discipline, sa sa schedule po natin, eventually mga mentors, nagiging consistent po and predictable po yung resulta natin. O for example, bigyan ko yung example kunwari nag-post ka ngayong araw, may content ka. Kinabukasan, ang schedule mo, babalikan mo yung post mo ngayong araw. Titignan mo ngayon, sino ngayon yung mga nag-like, sino ngayon yung mga nag-heart. And then yung mga nag-heart na hindi mo pa naman napepresentahan, mga bagong tao, mga bagong followers mo or anyone na first time mo pala makakausap, alam mo yun, i-message mo sila. Ganun po yun mga mentors. Tinatrack mo ba? Sinusulat mo ba? Pinapansin mo ba? Or nagpo-post ka lang tapos hinahayaan mo na yung post mo? Nagigets po natin, mga mentors. Okay, kailangan may ganun tayo. Kailangan natin siyang ginagawa. Okay, so meaning po yan mga mentors, kapag kasi wala kasi tayong ganyan mga mentors, napakahirap po talagang napakahirap na umasa lang na may mag-chat sa'yo. Para kang para kang nag-aantay na malaglag yung bayabas na may mag-message sa'yo na gusto nang mamili. Hindi ganon. Kailangan active ka rin. Tinitignan mo rin sino yung nag-comment, sino yung nag-like, sino yung nag-heart, and then from there, chat mo sila, kamustahin mo sila. Okay? So, ganun po siya. Okay? So, next naman po natin mga mentors. Pag-usapan naman natin yung tinatawag na pre-marketing checklist. Okay? Pag-usapan natin ano po ba yung mga basic, yung mga powerful na steps na pwede nating gawin, pwede nating gawing checklist bago tayo magsimula magbenta or mag-promote po ng product. Okay? Ito po yan. Okay? Naniniwala ako guys sa iba dito sa inyo, no? Marami po sa atin dito na maaalam talagang magbenta. Okay, marami rin po dito sa inyo mga mentors na nagagaling na po, nagra-run po ng ads. Okay, and kailangan natin maintindihan mga mentors. Pagbebenta po, it's a one-way process mga mentors para makakuha tayo ng pay-in. Ibig sabihin, yung iba kasi hindi naman talaga agad nagpe-pay-in yan eh. May mga iba dyan na talagang on the spot nagbabayad sila. Pero dapat naka-mindset ka na kapag nabentahan mo siya ng isang box lang, hindi ibig sabihin nun na sayang yung presentation mo. Hindi ibig sabihin nun na ibabaliwala mo na siya. Kasi most of the time, alam niyo po ba mga mentors, pag nabentahan mo siya, kapag maayos mo lang siyang inalagaan, nurture mo lang yun, yung nabentahan mo na yun, pwede kasi maging pay-in yun. And yun po yung pag-uusapan po natin dito. Okay? So, number 1, mga mentors, na kailangan mong gawin is bago ka mag-post, iisipin mo muna, ano ba yung product na ipo-post mo? Okay, hindi po agad lahat. Huwag agad lahat. So, kailangan sa una, meron ka munang isang focus na product, tapos yun muna yung paulit-ulit mo munang pinopost. Para ma-build muna, sa Facebook kasi, at saka si TikTok, no? Kapag kasi kung sino yung madalas nagla-like po ng content mo na hindi mo naman follower or hindi mo friend, okay, si TikTok tsaka si Facebook, pinapakita nyo yun sa mga tao na katulad ng behavior na yun. Ganun pala yun. Ibig sabihin, kunwari, mahilig ka mag-post ng barley. Tapos yung content mo, it's all about bloated na tao, yung mga may gut health. Ngayon, kapag yun yung laging nagla-like po ng mga post mo, yun po yung laging nagko-comment, yun po yung laging nag-share ng mga content mo, si Facebook and TikTok, pwede niyang i-share yun to the same people with that same behavior. Okay? Kaya ngayon, kapag ang pinopost mo ngayon barley, tapos mamaya acai berry, mamaya black coffee, medyo nalilito ngayon yung algorithm. Nalilito ngayon si Facebook tsaka si TikTok.
I suggest kung gusto mo talaga, no, lalo na kung gusto mong dumami yung mga nag-engage ng content mo, focus ka muna sa isang product. Paano yung Mentor Josh? Gusto ko ring i-promote yung iba. Pwede naman. Pero, pwede mo na i-promote. Kunwari ngayon, malakas po yung barley gummies natin. Pwede mo siyang i-promote. Pero, yun nga lang, kailangan, meron ka talagang main na product and then pahapyaw ka. Minsan, pwede ka mag-post, pahapyawan mo ng barley gummies. Walang problema yun. Okay? Basta ang sinasabi ko lang, kailangan meron ka lang focus po sa isang product. Okay? Clear tayo dito mga mentors. Next po natin. Next po natin is to create prospect list. Kailangan po, isulat mo ngayon yung mga customers natin, yung mga prospect mo dyan. Okay, dapat nilalagay mo dyan kung yung prospect number 1, ano yung health issues nito. Kung alam mo, mas maganda isulat mo dyan. Ilagay mo dyan kung coffee lover ba siya, kung into fitness ba siya, ano ba siya, empleyado ba siya, or kung ano. Lagay mo dyan. Kailangan po, masort po natin yung mga prospects natin. Kasi, dyan po natin sila, dyan yung start nun, mga mentors. And kung wala kang prospect list, mahihirapan ka talaga. Yung parang ano ka lang, tinatawag doon yung parang shotgun, ano ka lang. Kung sino lang yung tamaan ng post mo. O, kailangan talaga, intentional ka dito. Kailangan mong i-organize yung prospect mo based po sa interest nila. And kapag nagawa mo na to, okay, kapag nagawa mo to, mas magiging targeted po kasi yung approach natin. Hindi masasayang yung effort mo. Kumbaga, mas maiiwasan din kasi dito yung rejection. Minimal lang. Okay, ang goal natin mga mentors, ulitin ko lang kanina, right product. Next natin, right customer. Okay? Tapos ngayon, dito na ngayon natin sila i-approach. Okay? So, ngayon, ang ano po natin, okay, ito na po yun mga mentors. Yan. Okay, so in-skip ko yung ano, kasi yung iba sa atin dito, I believe mga mentors, nakakabenta na. Sino po sa inyo dito yung maraming benta this week? Can you type I am? Okay, type mo nga I am. Okay, type mo I am kung marami kang benta. Kasi po, ito naniniwala ako sa Titans maraming benta eh. Okay, marami pong mga benta yung mga nandito. Parang wala yata nagta-type. Okay, ayan sila Mentor Liza. Okay, so ngayon po mga mentors, minsan kasi mga mentors, no, kapag nakakabenta tayo, sabi ko nga kanina, napapabayaan natin. Lalo na pag ang benta lang sa atin, isang box lang. Pag namili sa atin, isang box. Diba? Tapos yung iba naman, yung nag-try lang muna ng sachet. May mga ganyan eh. May mga naririnig ako na ganyan eh. Pinatry muna ng sachet. Minsan nababaliwala natin. Alam niyo ba mga mentors, na kapag nakabenta ka ng isang box, hindi pa tapos yung transaction nyo. The real business, mga mentors, happens after ng one sale. Alam niyo po ba yon? Alam niyo po ba yon? The real business happen after po nung una niyo pong benta. Okay? So kanina pinag-usapan natin ano yung mga checklist na dapat kumbaga, meron tayo prospect list, tapos dapat alam mo na ngayon yung product. And ngayon, magtatalon muna tayo kasi mamaya yung bentahan eh. Pag-usapan natin ngayon, kapag nakabenta ka, ano dapat yung ginagawa natin? Okay? Kasi po, sabi ko nga, marami akong marami yung napapansin sa iba mga mentors na pag nakabenta, okay, hinahayaan na. Tapos ngayon, aantayin na lang bumalik yung customer kung bibili ulit. May ganun po ba dito? Okay? So ngayon, hindi po dapat ganun. So in this part, mga mentors, yung after sales marketing, dito po ipapaliwanag ko sa inyo mga mentors kung paano ba alagaan ng tama yung mga namimili sa atin. Paano sila i-follow up ng tama, paano sila i-convert from buyers, from a single buyer na namili lang sa'yo ng one box into repeat customer, into distributor. Okay? And always remember mga mentors, mas madali po and mas mura pong magbenta sa existing customers po natin kaysa maghanap ka pa ng bago. Okay, ulitin ko lang yun yung part na yun Mas madali mga mentors na magbenta ka sa existing customer mo na. Okay? Kaysa maghahanap ka pa ng bagong customer. Agree? Agree po ba? Okay? Yun po yung tinatawag natin mga mentors na after sales marketing. Ito po yung proseso mga mentors na nagbi-build ka, nagme-maintain ka ng relationship to your current customer para bumili ulit sila sa'yo. And this can be very effective mga mentor strategy para makapag-build ka rin po ng loyalty dun po sa existing customer mo na.
Okay? So right now mga mentors, meron po ako sa inyong ni-ready po na 7 after sales strategy. Okay, na pwede niyo pong gamitin, pwede niyo gawin right after po makabenta ng product dun sa customer po ninyo. So pwede niyo po tong screenshot or pwede niyo po tong isulat kung masipag ka magsulat, no. So una, ito po yung thank you plus assurance message. Number 2 naman, ito naman yung product usage guidance. Number 3, ito yung check-in and follow-up. Number 4, ito po yung capture feedback and testimonial. Number 5 is referral as. Number 6 po is yung upsell and reorder reminder. Okay? Number 7 naman is yung loyal customer program. Okay? So, paano ba yan nangyayari? Paano yung Mentor Josh? Ang dami naman yan. Okay? So, una, ito po yun. Let's start po mga mentors with our number 1 after sales strategy. Ito po yung the thank you message and assurance message. Okay? So, right after mag-order po sa inyo ng customer po ninyo, mga mentors, okay, message mo na agad yung customer mo. Sabihin mo sa kanila, tita or ma'am, salamat po sa tiwala. Excited po kung marinig po yung feedback po niyo. And don't worry po, i-guide ko po kayo step by step on how to use the product. Okay? Paano kapag nagpalala mo yung customer mo? Sabi mo sa kanya, tita, marami pong salamat sa tiwala. Excited po akong marinig yung feedback mo. Right after mong ma-receive yung product, i-message niyo po ako, i-guide ko po kayo step by step. Sino po yung honesty na gumagawa nito, mga mentors? Sino yung ganun dito? Can you type I am? Kung ginagawa mo to. O type mo na lang me. O. Ayun, si Mentor Jan. Okay, sino pa? Okay, so that's good, no? Kasi one way po yan, mga mentors, kapag ganyan kasi, pinapakita mo sa kanya na, alam mo yon, nasa tamang siya, tama yung nabilan niya na tao. Nagbi-build ka agad ng tiwala dyan. And from here, mga mentors, pinapakita mo din kasi na concern ka din. Okay? Nandun po yon, nararamdaman kasi ng customer mo kung concern ka o gusto mo lang makabenta. Okay, and ang goal natin mga mentors, iparamdam sa kanila na hindi lang naman natin talaga sila gustong bentahan. Okay, ang goal natin, kailangan ipakita mo na may care ka, na may concern ka. Okay, it builds trust kasi kapag nararamdaman po nila yon. And maganda guys na iparamdam natin yun sa customer natin na supported natin sila. Suportahan natin. Guided sila. Paramdam mo na, alam mo yon, hindi mo sila papabayaan right after mo silang mabentahan. Kasi kapag kasi naramdaman nila yon, okay, maiiwasan po nilang isipin na nakabenta lang to tapos hindi na ako pinansin. Marami po akong kakilalang ganyan, mga mentors. No? And sana po walang ganyan dito. Marami po nagme-message sa akin, pwede po bang sa inyo na lang kami mamili kasi po yung nag-invite po sa amin hindi na kami pinapansin. So, wag ganun mga mentors. Kailangan kapag nakabenta ka, iparamdam mo sa kanya na alam mo yun, nandyan ka pa din. Okay, so ulitin ko lang first na gagawin po ninyo right after nyo makabenta is mag-send ka ng thank you and assurance message sa kanila. Okay, so type nga learning kung may natututunan ka. Next natin is product usage guidance. So ito naman yung gagawin nyo mga mentors once na naka-order na po yung customer nyo. Okay? So ang gagawin nyo, magsasend ka sa kanila, pwedeng isend mo sa kanila yung text, pwede kang mag-text sa kanila, pwede kang mag-send ng voice message, pwede kang mag-send ng video. Pwede po yan mag-send ka ng chat. So mag-send ka sa kanila ng short guide message kung paano gagamitin ng tama yung product. So mga mentors, ito po example, sabihin mo sa kanila na tita or tito, ito po yung best way para po i-take yung product natin para mas maganda po yung effect. Send mo sa kanila. Okay? You can also remind them, mga mentors, na tito, tita, maganda po na i-take to sa umaga yung walang laman yung tiyan para po mas ma-absorb nyo yung nutrients. So somehow, mga mentors, kapag ginawa mo yon, you guide them kung paano gagamitin yung product, alam mo yon, nararamdaman nila yun. And the purpose of these mga mentors is to ensure proper use para po ma-prevent po yung misusage ng product and maiwasan po natin yung complaints. Sasabihin sa'yo, wala naman kasing epekto sa akin yan. Diba? Ayun pala, sinabay pala, ginawa palang juice yung barley. Diba? So, hindi ganon. So, para kailangan natin gawin natin siyang sistema na nire-remind po natin sila. Okay, so
Gagawin na po ba to? Okay, baka mamaya nalilimutan natin na gawin to. Tapos ginagawa na pa lang nilang ano, no? Alam mo yung tubig sa ano, sa pag kumakain sila, pinangiinom yung barley. So next po natin is yung check-in and follow-up. So ito naman mga mentors, kailangan meron po tayong light or caring follow-up. Pag sinabi pong light, hindi yung ibig sabihin, yung simpleng pangangamusta. Sabihin mo lang, tita, tito, or ma'am, sir, kamusta po? Ano po yung experience ho ninyo? May napansin po ba kayong pagbabago right after gamitin po yung product? Okay, may question po ba kayo so far? Nandito lang po ako, i-guide ko po kayo. Nandito lang po ako para i-guide kayo. O, pwede nyo pong sabihin yon. Sino po dito yung honest na gumagawa nito, mga mentors? Sino po yung honest na gumagawa? Sige po, mabe-very good po. Okay? So, kailangan ginagawa niyo po to mga mentors. And the purpose of this mga mentors is to engage po sa kanila. Nagbi-build ka, yes, nagbi-build ka ng tiwala, pero nag-engage ka. You know, very good si Mentor Yoli. Ginagawa pala ni Mentor Yoli. So, dito po mga mentors, para ang goal natin, ito po yung sikreto. Ang goal mo is dapat palagi kang nasa isip ng customer mo. Ibig sabihin, kunwari, after 5 days na nilang namili, bigla ka ulit nag-chat. Nakita nila si sino ba to? Nakita nila si Mentor Marilyn Oval. Nakita nila, uy, chat na naman sa akin si Marilyn Oval, oh. Eh, alam mo yun, iisipin nila ngayon na sobrang nandyan ka, kasama ka nila. Nagagets po niya mga mentor. So, napaka-importante po niya. Okay? Ang goal kasi natin dito, ang goal kasi natin parang kasing kino-close mo talaga sila. Okay? Plus, it opens the door, mga mentors, for testimonial. Yun po yan. Meaning po niyan, magkakaroon po kayo ng chance na tanungin sila, kamusta po yung pakiramdam. Ngayon, pagka maganda yung pakiramdam niya, magkakaroon ka pa ngayon ng testimony feedback sa customer mo mismo. Yes, marami tayong mga testimony, pero iba pa rin kasi pag sarili mong customer yung nagbibigay ng feedback sa'yo. Mas madali silang, alam mo yun, mas madali silang i-upsell kapag ganun. Okay? And ang good news kasi doon, pwede mo kasing gamitin yung testimonial na yun para sa future customer po ninyo. Okay, gets po natin. Next natin, ito na. Next natin is to capture feedback and testimonial. Okay? So, screenshot mo yan. So, ang gagawin natin mga mentors, pwede mo sabihin sa kanila, tita, kumusta po? Curious lang po ako kung ano po yung pinaka napansin po nyo na benefit right after nyo pong gamitin yung barley. Sabihin nyo sa kanila yun. Ngayon guys, if positive yung response ng customer po ninyo, okay, hingi po kayo ng permiso na kung pwede mong i-share yung nangyari sa kanila. Tita, okay lang po ba i-share ko po yung testimony nyo para at least mas marami pa po tayong matulungan sa barley. Siyempre, mag-i-yes naman sila. Ngayon, screenshot mo ngayon, at least nakasave na sa'yo yun. Pwede mo ngayon pang story, pwede mo ngayon pang post, pwede mo ngayon pang share sa next na customer mo. Diba? So, pwede mong gamitin po yun. Yung testimony na yun, papakita mo ngayon yun sa mga next na customer mo. And the purpose of this mga mentor, yung capture feedback and testimonial, iba, to build social proof. Okay, lalo na kung nagsisimula ka pa lang, kailangan mo mag-gather ng social proof kasi nga, habang dumadami yung social proof mo, mas dumadali magbenta. Ano ba yun? Na habang dumadami yung mga testimonies ng customer mo na meron ka, mas dumadali po magbenta. Yun po yung totoo. Okay, so, and ang maganda doon kasi yung kwento ng isang customer mo, create multiple sales kasi. Ulitin ko lang yung isang testimony ng customer mo na yon, it can create multiple sale. Kung gagamitin mo lang ng tama. Gamitin mo siyang tool, wag mo lang basta i-save sa cellphone mo, wag lang ganun. Ipakita mo yan sa mga kausap mo, yung testimony na yun, di ba? So next natin is to referral as. Ito maganda to. After po nyo makabenta, okay, ito po yung pwede nyong sabihin sa kanila kapag naramdaman nyo naman na satisfied sila. Sabihin mo sa kanila, tito, happy po ako, masaya po ako, nagustuhan nyo po yung barley po natin. Tito, tanong ko lang po, by the way, meron po ba kayong kakilala na friend nyo or kaya man mga family members nyo na kailangan din po nilang ma-experience yung product na to? Na gusto nyo
rin po experience sila yung na-experience po ninyo. So, alam tito, pwede kitang bigyan ng ng freebie. Pwede mo sabihin, pwede kitang bigyan ng freebie ng ibang product po namin kapag meron ka pong na-refer. Bigyan mo ng bigyan mo ng 3 sachet ng Acai Berry, o pwede mo bigyan ng 3 sachet ng ng coffee macchiato natin. So, pwede mong gawin 'yun. Kasi ngayon, eto po kasi mga mentors, kapag tinanong mo 'yon, ang sikreto dito, ask politely. Huwag po kayong magde-demand. Huwag yung parang pinipilit mo siyang magpakilala sa'yo agad. Kasi nga, sabi ko, kakabili lang niya ng 1 box eh. Hindi pa naman siya member. Kung member na siya, pwede na. And the purpose of these mga mentors is to leverage the word of mouth. Yun po yun. Okay, kumbaga, pinapakilala niya sa'yo yung mga kakilala niya na sa tingin niya, kailangan ng product mo. Free advertising na po yun. Hindi mo kailangan ng ads doon. Kailangan ba ng ads doon? Diba? Hindi. Libre po yun. It turns one customer into many through referrals. Okay, kaya I highly encourage mga mentors na alagaan ho nyo yung customer po ninyo. Huwag nyo po silang iiwan right after nyo makabenta kayo sa kanila. Nagets nyo mga mentors? So next po natin is yung upsell or reorder reminder. Yan, screenshot ulit, screenshot. Upsell or reorder reminder. Yan, pwede po ba pa-type ng type 1 kung gising pa? Okay? Mamaya kasi na yan, no? Okay. So, ang next natin is upsell or reorder reminder. Ito po after few days na maubos po yung product nila, or after few days na makabenta ka, before maubos po yung product po nila, kailangan nakasulat talaga yung pangalan nila para alam mo kung kailan sila namili. And before po maubos yun, kailangan po mag-follow up na po kayo, mga mentors. And I assume mga mentors, alam nyo po kung kailan nag-order sa inyo yung client nyo. And alam nyo rin po kung kailan sila maubusan, tama? So, alam nyo po yan. So, sasabihin nyo sa kanila, hello po tita, hello tito, hello ma'am, hello sir. Ilang sachet na lang po, ilan na lang yung yung meron po kayo natitira sa inyo. Para ma-reserve ko na po kayo sa next order nyo, o assumptive closing. So, sabi mo, ilan na lang po tita yung natitira sa inyo para ma-reserve ko na po kayo. Okay? Para at least, sabi mong gano'n sa kanila, para ma-reserve ko na po kayo before maubos, para tuloy-tuloy po yung paggamit nyo. Ganun po yun mga mentors. I-assume nyo na agad. Para ngayon, paano pag sinabi nila na na tatlo na lang, sige, reserve mo na nga ako. Minsan kasi, kailangan mo silang nire-remind. Okay? Pwede mo rin sabihin sa kanila, may mga iba po kasi yung customer tita na umu-order na po sa ads para tuloy po yung resulta nila. O, sabihin nyo yun. Diba? So, mga mentors, tumataas ngayon, nakakabenta ka ulit. And the purpose of these mga mentors is to avoid that gap. Ina-avoid mo yung gap na hindi sila makagamit. Kasi bakit? Kapag yan kasi, naputol kasi yung usage ng product natin, alam nyo mga mentors, sayang. Pakisabi nga sayang, no? Sayang mga mentors. Imbis na tuloy-tuloy yung epekto sa kanila ng product, sayang po, putol yung momentum. Baka mamaya isang box lang yung ginamit nila tapos hindi mo na follow up, wala ring makikitang epekto sa sarili nila. 'Di ba? Kailangan po tuloy-tuloy. Okay, and this strategy mga mentors can also increases po yung repeat orders natin. Okay? So next po natin. Okay. Next po natin mga mentors na strategy, ito po yung pang-pito natin, ito yung tinatawag natin na loyal customer program. So, from the word itself mga mentor na loyal customer, sila po yung laging bumibili po sa atin, and ibig sabihin niya nakapag-build ka na ng trust sa kanila. Kaya sila ulit-ulit namimili, satisfied na sila, hindi lang sa product, kumbaga, pati sa service na. In short, hindi lang sila one-time buyer. So ngayon, bumabalik na sila, and most likely mga mentors, alam mo yun, may tiwala na sila sa'yo. Kapag ganito, this is the moment na kailangan presentahan mo na sila ng distributorship. Kailangan ipakita mo sa kanila, tita, meron nga po pala ka loyal customer program. Kapag po, pakita ko po sa inyo, kailan po ba kayo free? Para ngayon, pinakita mo ngayon sa kanila, sabihin mo sa kanila, di ba, since umu-order ka na rin naman sa akin, tita, mas maganda, tita, pwede kang maging maging member na. So, bili ka na ng package. Para at least, yung next mo na bili, 50% discounted ka
na sayang kasi tita, alam mo yun, pwede naman kitang bentahan. Pero mas maganda kasi tita kung matulungan kita na 50% mo na makuha. Okay? So, ganun po yan. Ilan po best recommended na i-offer to? Best recommended mga mentors kapag namimili na sa'yo more than twice yung customer mo. Kunwari, twice na siya namili, i-offer mo to. Meron akong kakilala na more than 2 years na namimili sa kanya yung tao, hindi niya pa ino-offer to. And mga mentors, pag ganun, no, hindi hindi tama yun. Kasi dapat ipakita rin natin sa kanila, tulungan din natin silang maka-discount. 'Di ba? Sino po yung ganun dito? Dapat hindi ganun Okay? Okay, so sino pong natututo mga mentors? Can you type 1? Okay. So next naman natin pag-uusapan mga mentors. Okay, next naman po, ito po yung tinatawag na chat closing map. Okay, so dito po, no, ito po yung step-by-step strategy. Kumbaga, ito yung na-skip natin kanina. Yung conversation sa customer natin. Di ba sabi ko sa'yo kanina, ang sale, nangyayari po siya, hindi naman outside po sa private na usap. Ang sale, nangyayari po siya most of the time kapag online sa Messenger, let's say nag-meet up kayo, hindi yan mangyayari na nasa Facebook tapos nakita mo nag-comment, sasabihin sa'yo na pabili nga ng isang box. Napakadalang po yan. Kumbaga, kapag nakita niyo yung content mo, exposure yon, pero kung mamimili man siya, mangyayari po yan sa private message. So, dito po mga mentors, sa part na to, ito po yung step-by-step na flow that will turn your conversation into customer. Sino pong gusto matutunan to mga mentors? Sinong gusto? Okay, and alam nyo ba guys, marami pong mga marami po na hindi po alam kung paano po i-maximize yung messenger. Okay, yung alam mo yon, yung sayang po yung pwede mong ma-convert na sales through messenger. And marami rin po akong kilala na maraming ang mini-message araw-araw pero konti lang po yung nako-close nila na sale. So bakit? That's because mga mentors, hindi lang response or reply ng mga customers po ninyo yung kailangan. Okay? Kailangan po, meron po tayong flow. Kailangan meron kang strategy na alam mo yun, yung flow mo na yon that will turn your casual chat dun po sa yung conversation na yon into paying customer. So yan po yung pag-uusapan natin dito sa part na to. Now, start po tayo dito. So step 1 is start engagement. Okay? So ito po yung pinakaunang kailangan nating gawin, no? Step 1, kailangan po kapag muna sa Facebook muna, no, kailangan nagla-like ka doon sa post ng customer mo, nagre-react ka, nagko-comment ka sa post nila. Ito mga mentors, take note kapag hindi ka pa mahilig mag-heart sa post ng mga customers mo, kailangan mo siyang maging ugali. Pakitype nga po ugali para tumatak. Kailangan maging ugali mo, nag-heart dun sa post ng customer mo, especially kapag sila yung mga nasa prospect list mo na customers, na prospect. Okay? Bakit? Bakit, Mentor Josh? Hindi naman ako mahilig po mag-heart. Kasi kapag nag-heart ka sa mga post nila, kapag tinignan nila yung post nila na yon, and tinignan nila, sino kayo nag-heart sa post ko? Makikita nila agad yung pangalan mo. Okay? Nagets po nyo mga mentors? Makikita nila agad. And aside pa doon, dapat inuugali na rin natin nagko-comment sa mga post nila. Para ngayon, pag tinignan nila yung post nila na yun, nakita nila yung pangalan mo and lagi kang nasa isip nila. Ang goal mo, kailangan lagi kang nasa isip ng customer mo. Gets po nyo? Okay, hindi lang doon. Saan pa? Sa story pa. Kapag nakita mo nag-story siya, okay, tignan mo agad, no? Kung sino yung mga nasa prospect list mo. Di ba, pinasulat ko kanina yung prospect list. Tignan mo ngayon. Tapos, dun sa prospect list mo na yon, titignan mo ngayon yung mga profile nila. Kailangan, hina-heart mo yung mga stories nila, yung mga Facebook post nila, kailangan hina-heart mo yan. Okay, bakit nga? Bakit natin kailangan gawin? Again, para at least laging na-remind sila about you. Okay? So number 2 mga mentors is mag-reply tayo sa mga post po nila. Mag-reply po tayo sa mga kumbaga mag-comment ka sa story nila, mag-comment ka dun sa post nila. Bakit natin kailangan gawin? Kasi nga para nga mag-up tayo ng mag-up po sa kanila. Okay? And then ngayon, pang third mga mentors is start conversation.
Okay? Kunwari, day 1, nakita mo, nag-post ngayon yung prospect mo, ginawa mo, hinart mo. Kinabukasan, balikan mo ngayon yung prospect mo na yon. Tignan mo ulit kung may post ulit siya or may story ba siya. Gawin mo, i-heart mo, plus mag-comment ka dun sa sa post niya. Pang day 3, pwede mo siya ngayon i-direct message. Ang sasabihin mo sa kanya, sabihin mo sa kanya, hello bro, nakita ko nga pala yung post mo about kung anong pinost niya. Sabihin mo sa kanya, solid bro yung post mo na yun, solid. Curious lang ako, kumusta pala? Sabihin mo ganun, solid up. Curious ako, kumusta ka pala? O, di ba? So bakit natin kailangan gawin muna na meron tayong hina-heart sa mga post nila or ni story bago natin sila i-chat? Kasi kapag chinat mo sila directly, mentors, magmumukha yung hard selling. Pero kapag part mo yung mga post nila, nag-engage ka muna sa post nila, kumbaga, may reason why, bakit ka nag-chat sa kanila. Kasi nga, nakita mo nga yung post nila. Nagets po niyo mga mentors? Okay, so next. Next po natin, ito na yung sinasabi ko kanina mga mentors na qualify your prospect. And ito po yung pagkakamali ko before. Kasi akala ko dati talaga, lahat po pinag-chat-chat ko. Ang nangyari po sa akin, ang dami ko pong rejection. And in reality, mga mentors, pwede kasi natin ma-limit yung rejection natin by qualifying yung customers natin or prospect natin. Okay? Okay, so ang gagawin natin is ask them lightly. Okay? Ask them yung yung mga tinatawag na open-ended question. Example po nito, sabihin mo ganun, after mo makapag-build ng rapport, syempre kailangan na mag-build ng rapport. Okay? Tanong mo sa kanila, by the way bro, tanong ko lang, health conscious ka ba? Tanong mo sa kanya, bro, more on ka ba? Nagtitake ka ba ng supplement or vitamins? So pwedeng ganun. Pero bago yun, sabi ko nga mag-build ka muna po ng rapport. So ito po kasing open-ended question na to mga mentors. Ito yung mga pwede nating itanong sa prospect natin to know if qualified sila. And if yes, yung sagot nila, okay, pag sinabi nila, yes bro. Okay? Doon na natin, that's the time na alam mo sa sarili mo na pwede pala nating i-open dito yung product natin. And kapag no naman yung sagot nila, pwede kang magdire-diretso muna sa kwento. Pagkwentuhan ka muna, build the rapport. Okay, hanapan mo ng entry point kung paano mo i-open yung product mo. Okay, next po natin. So step number 3 is yung product introduction. Ito po yung kapag nag-guess po yung customer natin, ito na po yung gagawin natin. Okay? Ang tip ko lang dito mga mentors is keep it short and simple. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, ikukwento mo yung sa'yo, ito mo yung personal na nangyari sa'yo through that product. So, pwede mo sabihin sa kanila, ako bro, nag-start ako dito. Supplement ako, nag-start akong gamitin to. Ito nga pala yung ginagamit ko. And dati, lagi rin akong pagod. Pero before kong gamitin to, nag-improve yung energy ko. Simple lang. As simple as that, mga mentors, pwede mo siyang sabihin. Another example, pwede mo sabihin, marami na rin akong customer na natuwa sa results. Lalo na sa kung ano yung benefit mong sabihin sa kanya, kung ano yung problema niya. Ako na rin sabihin mo, marami na rin akong customers na natuwa sa results, lalo na sa sa yung mga mabababa yung energy ngayon, okay na sila. Mas malakas na yung stamina nila. Diba? So, simple lang po siya. And dun po sa simple na yun, mga mentors, pwede ka nang magsimula dun. Kasi it comes naturally, lalo na kapag nag-reply sila na maganda yung feedback nila. Alam mo yun, yung iba kasi tatanungin nila magkano, o kaya naman tatanungin nila, paano ba yan? Ano ba yan? And that's the time na makikita mo na interesado sila sa product mo. Ano ba yan bro? Ano ba yan? Ano ba yung ingredients yan? O, diba? So, dun na yun. Doon na magsisimula po yun. Yung iba, ako, ginagawa ko pag ganun, bro, ano ka ba? May 5 minutes ka ba? Tawag ako. Okay, so pwede mong gawin yun. Tita, may 5 minutes po kayo, tita. Tawag po ako, tita. Ganun lang. Tapos from there, mga mentors, mangyayari na po siya, spontaneous na siya. Magugulat ka na interesado pala tong kausap ko. Okay? So, sino po yung excited i-try ito? Excited i-try ito? Okay, next po natin, step number 4 is handle inquiries and objections. Okay, so ganito po namin siya hinahandle mga mentors para lang okay, first time ko yatang shinare to sa sa Team Titans. So sa team po namin mga mentors, ganito po namin siya hinahandle. So ang gamit po namin mga mentors is
ito pong LAER framework. Okay? So, since nagtanong na sila, 'di ba nagtanong na sila, no? Meron ka ng ano, meron na silang mga question about your product. Paano ba 'yan? Okay, o kaya man sinabi nila, magkano ba 'yan? Most likely mga mentors, yun po talaga yung tatanungin nila, yung price, magkano ba 'yan? So ngayon, kapag ganun, huwag kang kakabahan. Yung iba kasi kinakabahan, no? Huwag kang kakabahan. Gagamitin mo lang ngayon yung LAER framework. Okay? Lalo na pag may objection sila. Ito po, gamit na gamit to sa objection. So, una, yung L, ito po yung listen. Okay? Hayaan nyo muna silang magsalita, huwag po kayong mag-interrupt. Lalo na pagka-call nyo po sila. Okay? Hayaan nyo lang sila magsalita. Next naman natin yung acknowledge. Okay? Acknowledge mo yung concern nila, iparamdam mo sa kanila na naiintindihan mo sila. Gets ko yung concern mo, bro. Gets ko po, tita, na medyo mahal. Oh. I-acknowledge mo muna sila. And then, next natin yung letter E, yung explore. Ang gagawin natin sa explore, ask clarifying questions para mas maintindihan nyo po kung saan nanggagaling yung objections po nila. And then yung next natin yung R, ito po yung respond, no? Share quick proof or testimonial with regards dun sa problem nila. Okay? And once na na-handle nyo yung objection po na to, mga mentors, no? Makikita nyo po, magbabago po ngayon yung tono ng pananalita nila. Kunwari na lang, bigyan ko kayo sample. Sasabihin nila, ay, ang mahal naman, sinabi mo yung price. Diba? Sabi mo, 1,000 po per box, tita. Sabi niya sa'yo, ay, ang mahal naman, kakol mo ha. Sabi niya, ang mahal naman. O una, listen ka muna. O sabi niya, kasi ang dami ko nakikita ng ganyan, 200 lang. Kasi ganito, 300, 400 lang. Ganun, dami niyang kwento. Listen ka muna. Tapos ngayon, letter A, acknowledge. Sabihin mo sa kanya, tita, nagigets ko po yung concern niyo, tita. Kung medyo mahal nga talaga yung Amazing Pure Organic Bar, yung product namin. No? And then next po natin, mga, di ba, sa A po, in-acknowledge mo muna, pinaramdam mo sa kanila na naiintindihan. Ito po yung wag niyong gagawin. Wag mo sasabihin sa kanila na, ang pangit naman kasi ng mga product nila. Wag mo silang kokontrahin. Hindi mo sila kalaban. Okay? Hindi mo sila kalaban. Kailangan mo silang intindihin kasi normal pong maramdaman nila yon sa una. Normal yon. Okay, sabi mo, tita, naiintindihan ko po kayo. Kasi po ako nung una rin, nung nalaman ko po, nagulat din po ako. Kasi ang mahal talaga. And then next natin, explore. Pero tita, tanong ko lang po, nakapag-try na po ba kayo ng ibang product o hindi pa po? Pero tita, tanong ko lang po, may mga supplement po ba kayong tinatry o wala po? Explore, tanungin mo kung saan nanggagaling yung objections na yun. Sabi niya, nakapag-try na ako. Kamusta mo? Kamusta po yung naramdaman nyo doon sa nabili nyo pong barley na ibang brand? Sabi niya na, okay lang, kaso lang, tinigil ko rin. Bakit niyo po tinigil? Kasi wala akong masyadong naramdaman. Doon na ngayon ikaw yung magre-respond. And yung response natin is based po doon sa objection nila. Alam mo, tita, share ko lang po sa inyo, no? Ako po kasi talaga, nung una, namahalan din po ako. Pero nung time po kasi na inintroduce sa akin, nagtry po ako 1 box. So, nag-try po ako. And then, pag-try ko po, ginamit ko po yung product. Alam mo, tita, noon hindi talaga ako naniniwala. Mas maganda guys, pag sinasabi niyo yun, no, kung ano talaga yung mindset niyo dati. Hindi yung ngayon kasi ngayon, I believe, lahat tayo positive sa product natin. Maganda po yung product natin. Pero dati, ano yung mindset mo bago mo siya bilhin? Okay? Sabihin mo sa akin, tita, ako po, totoo lang, hindi ako naniniwala. Kaya po, naiintindihan ko po kayo. Pero alam niyo, tita, after ko pong gamitin, nagulat talaga ako sa effect. Nagulat po ako, ang ganda po ng tulog ko. Regular po yung bowel movement ko. Dati po, constipated ako. Pero, alam mo yun, tita, yung nararamdaman mo everyday na healthy ka, walang presyo po yung kayang tumapat dun eh. Diba? Guys, napakasimple lang nun. Sobrang simple lang nun. Pero dahil po sa LAER framework, diba? Pinakinggan mo siya, in-acknowledge mo siya, in-explore mo kung bakit nasabi yun, and then you respond based on that objection. Alam niyo mga mentors, pwede mo siyang mabentahan through that. Alam mo, tita, try mo lang. Wala namang mawawala sa 1 box eh. Pero kasi, sayang kasi tita, kung hindi mo siya itatry, baka mamaya, alam mo yun, sayang, hindi natin masabi kasi hindi naman natin control yung health natin. O, diba? So, ganun. Okay, who's learning mga mentors? Okay, who's learning po? Yan, nag-overtime na po ako, no? So, step 5 natin, okay, step 5 natin is move to closing.
Okay? Minsan, magre-respond sila, sabihin, sige na nga, try ko nga 1 box, pero most of the time, minsan, tahimik lang sila, nakikinig lang sila sa'yo. Pero dito, mga mentors, di ba, marami tayong paraan paano mag-close. So dito, pwede mong gamitin, number 1 is assumptive closing. Sasabihin mo sa kanya, ano tita, i-reserve na kita 1 box. O, nag-a-assume ka ngayon. Assumptive closing tawag doon. Tita, reserve na kita 1 box. O, next naman natin, small commitment closing. Ibig sabihin po ng small commitment closing is, tita, alam mo tita, pwede mo munang simulan sa 1 box para matry mo. O, yun po. Yun na mismo yung script mo. Tita, alam mo, pwede mo munang start sa 1 box para matry mo lang. Tignan mo, tita, after mo matry, uulit-ulit ka. Diba? So, ganun. Tawag po doon, small commitment. Pinapakita mo sa kanya na hindi mo naman kailangan mamili agad kita ng madami. Small lang, small commitment lang. Gawin niyo po yun ha. Next po natin, scarcity closing. Pwede mo sabihin sa kanita, maganda matry mo kasi po, sayang po, yung stocks po namin, limited lang. And hindi ko alam kung kailan ulit magkakaroon ng stock. Gusto mo ba tita, mag-reserve na ako ng 1 box ngayon? O, ganon. O, di ba, pinagsama ko po yung scarcity tsaka yung assumptive closing. O, next po natin, ito po yung support closing na tinatawag. Ang support closing, ang ibig sabihin po nito, sasabihin mo sa kanya, tita, don't worry po. Iga-guide ko po kayo, tita, step by step kung paano gagamitin yung product ng tama. O, dagdagan natin, tita, iga-guide ko po kayo step by step kung paano gagamitin yung product ng tama para makita mo agad yung epekto sa'yo. O ganun. Okay, pwede nyo pong gawin yon. Para ngayon, sila, matatry nila 1 box and then from that 1 box ngayon, saka mo ngayon i-apply yung after sales natin na closing. Okay, so meron pa. Step 6, mga mentors, is ito po yung madalas na nakakalimutan natin. Okay, kailangan po, klaro po, always give a clear and direct next step. Okay, sabihin mo sa kanila, tita, i-process na po natin yung order nyo para para matry mo na. Kunin ko yung full name mo, yung contact number, delivery address. Okay? Okay. So, kailangan po, meron tayong details nila. Kasi, kapag may details nila tayo, dun lang natin talaga masasabi, close deal natin, nakabilis sa 1 box. Nagigets po yung mga hours. And then ngayon, after nilang mamili, ito na po yun. After nilang mamili, dito na ngayon papasok yung tinuro ko kanina, after sales marketing. Okay? Sabi ko nga, the real business happen after your first sale. So, yun. Then, kung makabenta, iiwan mo na sila. Okay? So, yun po siya, mga mentors. Kaya ngayon, at least ngayon, alam nyo na, mga mentors, kung paano natin gagawin. Lahat po ng tinuro tonight, mga mentors, ay libre. Wala po yung bayad, hindi mo kailangan mag-ads doon. Pero, kung may pang-ads ka, edi mas maganda, diba? Mas marami kang pwedeng mabentahan. Pero, ibig sabihin ko lang, ang point ko lang, kahit po walang ads, hindi po rason para bumenta ka ng madami. Okay? I hope, mga mentors, marami po kayo natutunan for tonight. Okay? Maraming salamat, mga mentors, lalo na sa kay Coach Mike, and kay Mentor Arian. I hope, mga mentors, ma-apply niyo po yan. And promote ko na rin, sa mga nagbibuild sa Bataan, po kayo, mga mentors, feel free to support IVC Bataan. Sobrang laking tulong po nun sa amin, lalo na ngayon kasi nagpapagawa kami ng bagong office. Every maintenance po, napakalaking tulong po sa amin, mga mentors. Na-appreciate ko po yun. So thank you so much. Back to you, Mentor Precious. Ayan. So, grabe. Marami po bang natutunan? No? Grabe yung training po ng ating napakalupit na speaker. Ayan. So, grabe, no? Napakalupit.